Kanina tungkol dun sa Catanduanes, meron natagpuan na bagay na sinasabi nila, hindi pa identify na daw kung ano yun. Baka may update po kayo, yung kulay blue, ito ba yung tracker? Kasi nang tinignan ko yung maingay yung picture, English character. Kapag kagaling ng China, Chinese character yung nandun. So, ano kaya ano ang sasabi niyo doon? Actually, sir, to be honest, hindi ko pa rin nakita kung ano na to. Itong floating object na nakita sa Catanduanes. Pero sa tingin niyo kaya, tinatrabaho na rin ng China yung Pacific side ng iisip ng Pilipinas? Well, definitely, no? Hindi lang isang beses, ang dalawang beses na natin na matyagan itong mga Chinese research vessels na to, na pumupunta sa Benham Rise, sa Eastern Seaboard. Definitely, ginagawa na nila ito. At again, kung meron talagang legal na marine scientific research kung MSR, dapat sa mga bansa na magre-request na magkandak nito sa ating Eastern Seaboard ay nagpapaalam sa Department of Foreign Affairs. Pero for this second instance, ngayong taon pa lang, na ginawa nila to na hindi alam ng gobyerno natin, definitely they're doing something illegal, no? And not approved by the Philippine government. Hello po, sir. Magandang tanghali. Sir, tanong ko lang, diba, nung nakaraan po kasi, binonggal naman tayo ng China ng tubig. So, yung concern ko is, nakita mo doon sa pambubuwa nila yung nangyari sa ating watawad, no? Siya rin medyo nakakailang tignan, lalo pag na-slow mo, parang apik-api yung ating watawad. Tanong ko lang, sir, meron din po ba tayong batas na kung gano'n ng ibang lahi yung ating watawad, kung basta sila gano'n, meron po ba tayong batas na pwede po silang malagot? Well, meron tayong binanggit ng Department of Justice dito, no? Meron tayong batas po sa ating bandila, pero we're not yet certain kung ang mga foreigners na ganito na ginawa din labas sa ating territorial sea will also be held accountable or merong diplomatic implications sa kanila. But I agree with you, itong instance na pagtama ng water cannon sa ating bandila, sa ating national flag, sa West Philippine Sea is really very sad at nakakagalit din. Pero ang naibalita ka, no, na despite of the water cannon na ginawa nito with a very powerful pressured jet stream water cannon, ang bandila pa rin ng Pilipinas ay natili pa rin lumilipan, hindi nasira, at kumbaga sumisimbolo ito sa patuloy na pagtayo at pagtindig ng ating Armed Forces sa Philippines, ng ating Philippine Coast Guard, na regardless, no, whatever illegal actions or kahit ano pa mang pambubuli ng China dito sa West Philippine Sea, ang ating kasundaluhan at ng sailors of the Philippine Coast Guard mananatili pa rin titindigan ang ating watawat katulad ng bandila ng Philippines. Good afternoon, sir. Tatanong ko lang kung ano yung solicitation ng Scottish Hold. Ano yung pwedeng maaaring gawin ng pamahalaan upang mas protektahan yun? Lalo na sa fresh lang yung issue na yun. Ngayon, ang naging aksyon ng ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gaban, ay nag-deploy tayo ng pinakamalaking bangko natin dito. No? Ito yung DRP Teresa Magbanwa for us to have a prolonged presence, ang matagalang pag-i-stay dito, for us to deter the illegal action of the Chinese government in doing the small-scale reclamation dito. At the same time, ang ating mga maliliit na barko dito, yung mga 44-meter vessels, are also very vigilant, no, in monitoring the activities of the Chinese Maritime Militia and the Chinese research vessel para hindi na sila makapag-carry out ng mga ganitong small-scale reclamation. Ano naman po yung masasabi niyo sa layunin ng reclamation natin sa Scottish? Well, nakakabahala ito, no? Na kung bago tutuloy itong ganitong illegal na gawain ng China. Ang Scottish Hold ay may layo lamang na roughly 130 kilometers sa lalawigan ng Palawan. Kumbaga,
it's very near. Ang layo nga lang ito is kung titingnan natin mula Quezon City hanggang Tarlac ba? Ganyan lang ang distance niya. No? Secondly, kung matutuloy itong ganitong reclamation nila at gagawin nila another naval base ang Skoda Shoal, papapansin natin, no, kung titingnan nyo sa mapa, parang papagitnaan niya ang Ayungin Shoal. Because meron ka ng Mystery Free dito na inoccupy na nila since 1995, and then nandito ang Ayungin Shoal, and then nandito naman yung Skoda Shoal. So you can just imagine kung magiging successful sila na i-occupy ang Samina Shoal, mapapagitnaan nila ang Ayungin Shoal, which will make it more difficult, no, for the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard na mag-resupply sa ating kasundaluhan on board PRP Sierra Madre. The question po is, sir, last week po nag-release po ng statement ang Department of National Defense as well as the National Security Council calling for the deportation of some individuals in the Chinese embassy for violating Philippine laws and treaties. What is the stand po of the PCG on that? And does the President has a comment na po? Well, I stand by the statement of the Defense Secretary Gilbert Chodoro and Secretary Anyo ng National Security Council. Ang unang statement before calling for the expulsion itong Chinese diplomat na to sa department, sa Chinese embassy, ay sinabi muna nila, no, na walang kahit na anong special arrangement na sinasabi na patuloy na paulit-ulit na ginagawa niya itong Chinese embassy. Na sinabi ko nga in one of my interviews, no, na huwag na tayo nagpapaniwala sa Chinese embassy. Puro kasinungalingan lang naman yung ginagawa nila. No? And then after that, ginalingan na naman ng Chinese embassy yung pagsisinungaling nila. Nagpatawag sila ng ilang mga media na hindi naman lahat isinama, kundi yung mga media lang na supportive sa kanilang narrative. And accordingly, hindi rin natin alam kung totoo. Nagparinig daw sila ng recording dito na kinukonfirma na meron nga daw talagang usapan between a high official ng Armed Forces of the Philippines at ng taga-embassy. Ang sinasabi lang ng ating butihing kalihim, no, na Secretary Gilbert Chodoro, kung totoo nga na merong ganyan usapan at nag-record ka nang walang kaalaman ng kabilang partido na kausap mo, you're actually violating the anti-wiretapping law. At kung ikaw, diplomat ka, ginawa mo yan, at ginawa pa mismo ng embahada ng China, ibig sabihin, you are committing a violation of the domestic law ng Pilipinas. Dahil dito, you don't deserve to be here as a diplomat. And then, ang sinabi ng ating butihing kalihim na si General Eduardo Anyo, na kung meron tayong mga ganitong uri ng diplomat na binabago yung batas natin here sa Pilipinas, they don't deserve to be here. But it doesn't mean na itong mga bagay na sinasabi nilang ulo kasi numalingan lang, totoo, no? Again, we have to remember the fact na every time na naglalabas ng mga ganitong gawa-gawang kwento kasi nunghalingan ng Chinese embassy, ito, immediately after an incident. So, nagkaroon tayo ng water cannon incident sa Bahaw de Masinloc. Binuhay na naman nila itong mga special arrangement. Tandaan nyo, nagsimula ng gentleman's agreement last year, tapos dininay ng mga nakaraang presidente, tapos nagkaroon ng special arrangement, special motive. Naguluhan na nga rin ako kung ano talagang tawag dito eh. Tapos, kung sino-sino yung pinapangalanan nila, di ba? Kaya kung ako lang din tatanungin, I support itong statement ng Secretary Gilbert Chodoro at Secretary Eduardo Anyo na itong mga taga-embassy na to na gumagawa ng kwento to the point of violating our own laws, dapat talaga paalisin na lang itong mga to kasi ginugulo lang nila tayo. Tatanong ko lang, si Mr. Richard Hindaria, naglabas kasi ng isang statement at tinawag kayo na Mr. West Philippine Sea. At karapat dapat daw kayo tumakbong senador ngayong darating na eleksyon. Ano masasabi niyo kung sir? Di ba very Richard, no? Pero ako sa Philippine Coast Guard, I believe maayos naman ang nasimulan natin transparency strategy dito.
Mas maraming Pilipino ang nagkakaroon na ng kamalayan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Mas maraming Pilipino na ang nakakaalam na puro fake news lang ang pinapakalam ng Chinese Embassy. At higit sa lahat, mas maraming Pilipino na ang nagising natin when it comes to their patriotism about the West Philippine Sea. I give credit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, but at the same time, feeling ko, mahalaga din ang naging gampanin ko rito para gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino. Right now, ang tingin ko, I'm more effective in what I'm doing now as the spokesperson ng West Philippine Sea, ng Philippine Coast Guard. Dahil sa pagkakataon na may mga illegal na gawain ng China, na ipapaabot natin ito sa ordinaryong Pilipino at nalalaman nila agad. Pangalawa, to be honest, ang pagtakbo sa politika, it entails funding, capital, machineries. Anak lang ako ng tatay ko eh. Hindi naman ako ipinanak na politiko. Wala naman akong yaman para suportahan ang ganitong malawakang pagtakbo sa Senado or kung ano pa. Pangatlo, tingin ko kung meron talagang calling ang mga kababayan natin Pilipino o may susuporta, sasabihin na, despite of all those expenses, makakatulong or may grupo or partido na manghihikayat sa akin. Kung meron, susubukan natin. Pero again, right now, dahil hindi naman, kita nyo rin naman ang survey, hindi rin naman lumalabas ang pangalan ko dyan. So, parang wishful thinking lang talaga ni Richard J. Daniel yun. And again, ang paniniwala ko, ang trabaho namin dito sa West Philippine Sea is more than enough for me para pagsilbihan ko sa bayan ng Pilipinas. Sir, follow up, sir. Sa tingin mo, sir, yung mga tahimik na mga pro-China na senator, dapat natin iboto sa sarili kong opinion, sir, ng Pilipino. Alam mo, mahirap na yung tingnan natin ngayon sino ang mga senator na tahimik. Dahil parang lahat naman ng politiko na, kung ikaw, kukondilahin mo or you will go against sa effort ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa West Philippine Sea, I think it's a political suicide, di ba? Dahil sa dami na ng kababayan nating Pilipino na alam na ang issue ng West Philippine Sea ay dapat maging panindigan ng bawat na senador, kongresista, or part ng national government. Yan talaga dapat ang sinasaalang-alang na nila ngayon. So, whether it is sincere or not, on their part, na gawing plataforma ang West Philippine Sea sa susunod na eleksyon, tingin ko, hindi sila magiging tahimik. Dahil sabi ko nga, majority of the Filipinos now, ang tingin nila, ang West Philippine Sea ay isang usapin na dapat talagang suportahan ng lahat ng elected officials.